Matthew chapter 10. Ang 12 Disciples. Verse 1. Tinipon ni Jesus ang 12 disciples at binigyan niya sila ng authority na magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Verse 2. Ito ang mga pangalan ng 12 apostles. Una, si Simon, na tinatawag ding Peter, at yung kapatid niya na si Andrew, sina James at John na mga anak ni Zebedee. Verse 3. Sina Philip at Bartolome, si Thomas at si Matthew na tax collector, si James na anak ni Alphaeus at si Thaddeus. Verse 4. Si Simon na Makabayan at si Judas Iscariot na nag-traitor kay Jesus. Ang misyon ng 12 disciples. Verse 5. Pinadala ni Jesus ang 12 disciples sa isang misyon at nagbigay ng mga instructions. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Gentiles o kahit sa ang bayan ng mga Samaritans. Verse 6. Instead, puntahan nyo ang bayan ng Israel dahil tulad sila ng mga nawawalang tupa. Verse 7. Sige, i-preach nyo na malapit na ang kaharian ng langit. Verse 8. Pagalingin nyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin nyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Tumanggap kayo ng walang bayad, so magbigay kayo ng walang bayad. Verse 9. Huwag kayong magdala ng gold, silver o copper na pera sa mga bulsa nyo. Verse 10. Sa paglalakbay nyo, huwag kayong magdala ng bag, ekstrang damit, sandals o tungkod. Dapat bigyan ang mga workers ng mga kailangan nila. Verse 11. Kahit saang bayan o barangay kayo makarating, humanap kayo ng taong willing na i-welcome kayo at mag-stay kayo sa bahay niya habang nandun kayo sa lugar na yon. Verse 12. Pagpasok nyo sa isang bahay, sabihin nyo, "Peace be with you." Verse 13. Kung maganda ang trato sa inyo ng mga nakatira doon, hayaan niyong mag-stay ang blessing sa kanila. Pero, kung hindi, bawiin niyo ang blessing. Verse 14. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bahay o bayan, umalis kayo doon. Ipagpag niyo ang alikabok ng mga paa niyo sa inyo na nag-reject niyo sila. Verse 15. Tandaan niyo, sa Judgment Day, mas maawa pa ang Diyos sa mga taga-Sodom at Gomora kesa sa mga tao sa bayan na yun. Mga darating na pagpapahirap. Verse 16. Makinig kayo. Ipapadala ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga wolf. Kaya maging matalino kayo tulad ng ahas at maamo tulad ng kalapate. Verse 17. Ingat kayo dahil aarestuhin at aakusahan kayo sa korte at hahagupitin kayo sa mga synagogues. Verse 18. Ihaharap kayo sa mga leaders at mga hari dahil sa akin, para ikwento ang magandang balita sa kanila at sa mga Gentiles. Verse 19. Pag dinala kayo sa korte, huwag kayong mag-alala kung anong sasabihin nyo o kung paano kayo magsasalita, dahil ibibigay sa inyo sa oras na yon ang sasabihin nyo. Verse 20. Kasi di kayo ang magsasalita, kundi gagamitin kayo ng Espiritu ng inyong Ama para magsalita. Verse 21. Tatraidorin ng kapatid ang sarili niyang kapatid para ipapatay. Ganon din ang gagawin ng tatay sa anak niya, at lalabanan ng mga anak ang mga magulang nila at ipapapatay ang mga to. Verse 22. Sobrang magagalit sa inyo ang lahat ng tao dahil sa pagsunod nyo sa akin. Pero, ang mananatiling tapat hanggang sa huli ay maliligtas. Verse 23. Pag pinapahirapan kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa katabing bayan. Tandaan nyo, bago nyo pa matapos ang gawain nyo sa lahat ng bayan sa Israel, dadating na ang Son of Man. Verse 24. Walang estudyante na mas magaling kaysa sa teacher niya, at walang tauhan na mas magaling sa amo niya. Verse 25.
Sapat nang maging katulad ng estudyante ang teacher niya at ng tauhan ng amo niya. Kung tinatawag nilang Beelzebul ang head ng family, lalo nilang lalaitin ang miyembro ng pamilya niya. Kanino dapat matakot? Verse 26. Kaya huwag kayong matakot kahit kanino. Walang natatago na di malalantad at walang sikreto na di mabubunyag. Verse 27. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin nyo sa liwanag, at ipagsigawan nyo sa mga kalye ang mga binubulong sa inyo. Verse 28. Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, pero di naman kayang pumatay ng kaluluwa. Instead, matakot kayo sa Diyos na kayang wasakin ang katawan at kaluluwa sa impyerno. Verse 29. Di ba nabibili sa konting barya ang 2 ibong maya? Pero ni isa sa kanila, hindi nahuhulog sa lupa nang di pinapayagan ng inyong Ama. Verse 30. Pati nga ang mga buhok sa ulo nyo, alam niya kung ilan. Verse 31. So, huwag kayong matakot kasi mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Pagkilala kay Christ. Verse 32. Ang kumikilala sa akin in public ay kikilalanin ko din sa harapan ng Ama ko sa langit. Pero ang mag-deny sa akin sa harap ng mga tao ay i-deny ko sa harap ng Ama ko sa langit. Hindi kapayapaan kundi gulo. Verse 34. Huwag niyong isipin na nandito ako para magdala ng kapayapaan sa lupa. Nandito ako para magdala ng gulo, hindi kapayapaan. Verse 35. Nandito ako para paglabanin ang anak na lalaki at ang tatay niya, ang anak na babae at ang nanay niya, at ang daughter-in-law laban sa mother-in-law niya. Verse 36. At magiging kaaway ng isang tao ang mismong member ng pamilya niya. Kung mas mahal mo ang tatay o nanay mo kaysa sa akin, hindi ka deserving na maging disciple ko. Kung mas mahal mo ang anak mo kaysa sa akin, hindi ka deserving na maging disciple ko. Verse 38. Ganon din, kung hindi mo papasanin ang cross mo at di ka susunod sa akin, hindi ka deserving na maging disciple ko. Verse 39. Ang nagsikap magligtas ng buhay niya ay mawawalan nito. Pero ang mawawalan ng buhay dahil sa akin ay magkakaroon nito. Mga rewards. Verse 40. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagpadala sa akin. Verse 41. Ang tumatanggap sa isang prophet, dahil prophet siya, ay tatanggap ng reward na para sa prophet. At ang tumatanggap ng isang mabuting tao dahil mabuti siya, ay tatanggap ng reward na deserve ng isang mabuting tao. Verse 42. Tandaan nyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga mababa o mahinang disciple ko dahil disciple ko siya, sure na tatanggap ng reward ang taong yon.